Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Veronica, na tinuturuan ng isang lalaking nagngangalang William kung paano mabuhay ng mag-isa. Sa oras na iyon, sinasanay ni William si Veronica dahil kamakailan lamang ay nawalan siya ng asawa at anak na babae. At masaya siyang makita ang pag-unlad ni Veronica. Makalipas ang 12 taon, nasa hustong gulang na si Veronica at sinasanay pa rin siya ni William. Wala na siyang mga magulang kaya nag-focus na lang siya sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong mga gawain ang ibibigay niya sa kanya pagkatapos ng pagsasanay na ito. Samantala, sa isang regular na bar, may 4 na lalaki at isang babae ang nagiinuman. Ang isa sa mga lalaki ay si James, na tila interesado sa blonde na waitress na nagngangalang Gwen. At dito, malalaman natin na mahilig pala si James sa mga blonde na babae. Sa kabilang banda, sumasailalim pa rin sa pagsasanay si Veronica. Sa pagkakataong ito, sinasanay niya siya upang maging isang assassin. Ang kanyang target ay ang 4 na lalaki mula sa bar. Kasabay nito, nag-propose si James kay Gwen. Ngunit ito ay set-up lamang ng 4 na lalaki at dinala nila si Gwen sa kagubatan upang tapusin siya. Marahil ito ay katulad ng nangyari sa asawa at anak ni William. Di nagtagal, inutusan ni William si Veronica na pumunta sa isang bar para sa kanyang bagong pagsasanay. Pinili ni William ang isang lalaking nakasuot ng brown na shirt bilang target ni Veronica. Di nagtagal, nilapitan ni Veronica ang lalaki at nagawang patulugin ito. Ngunit hindi siya pinatay, gaya ng itinuro ni William. Nang maglaon, habang sila ay nasa isang hotel, ipinahayag ni Veronica ang pagnanais na maging malapit kay William. Inamin niya na hindi pa niya nararanasan na umibig. Sinubukan pa niyang akitin si William, ngunit mariin itong tumanggi. Pagkatapos, dinala ni William si Veronica para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Binigyan siya nito ng isang espesyal na likido na naglalabas ng kanyang matinding takot. Nang iturok niya kay Veronica ang likido, napagtanto niya na ang pinakakinatatakutan niya mismo ay ang makaharap si William. Ipinapakita nito na hindi natatakot si Veronica sa iba, maliban lang kay William. Maya-maya, pinakiusapan ni William si Veronica na makipagkita sa 4 na lalaki. Noong panahong iyon, gustong malaman ni Veronica kung ilang babae na ang kanilang sinaktan at sinabi ni William na 2 kasama si Gwen mula sa bar. Pagkaalis ng mga lalaki, pumunta si Veronica sa bar para kausapin ang isa sa mga girlfriend ng lalaki. Sa loob lamang ng 5 minuto at pag-inom ng masarap na milkshake, nakakuha si Veronica ng maraming impormasyon tungkol sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi niya kay William na hindi na siya makapaghintay na patumbahin sila. Kinabukasan, nagkataon namang nakaupo si Veronica sa parehong pwesto ng mga lalaki. Nang magpakita si James, agad siyang nabighani kay Veronica dahil sa kanyang blonde na buhok. Niyaya niya itong lumabas habang nakasuot ng magandang damit at pumayag naman siya at nagbihis ng magandang dress. Kinabukasan, sinundo ni James ang mga kaibigan niya na mga psychopath pala. Nang makarating sila sa bar, masayang ipinakilala ni James si Veronica sa kanila. Ang kanyang mga kaibigan ay tila masaya at nagpakita ng kabutihan sa harap ni Veronica dahil may paglalaruan na naman sila. Ngunit, kailangan muna nilang kumilos ng mabuti sa harap niya. Ipinakita pa nila sa kanya kung paano nila sinisira ang isang mailbox at hiniling sa kanya na subukan din ito. Alright, you ready? Here we Wow, some monkey fans going over the letter. Long story short, pumunta sila sa kanilang usual spot para sa kanilang masasamang gawain. Ngunit pagdating nila, iniwan nila si Veronica. Sinubukan niyang sundan sila at napunta sa gitna ng kagubatan, kung saan nakita niya ang 4 na lalaki na nakaupo sa isang sofa. Inanyayahan siya ng mga ito na maglaro ng truth or dare, ngunit bago magsimula, inalok sila ni Veronica na uminom muna, na nilagyan niya ng espesyal na likidong ibinigay sa kanya ni William. Nang magsimula ang laro, ang mga kaibigan ni James, sina Nelson at Danny, ay sinimulan ang kanilang turn. Pagkatapos ay si Veronica na, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon,
Nakuha niya ang salitang "get tied" at itinali nila siya bilang bahagi ng parusa ng laro. Gayunpaman, bigla silang umalis sa laro. Iniwan si Veronica na natatakot at natataranta. Kahit na nagpapanggap lang siya, nagawa niyang lokohin si James at ang mga kaibigan nito. Sa oras na iyon, si Veronica ay nangahas na harapin muli ang kanyang parusa na siyang kamatayan. Kaya sinabi ni James kay Veronica na tumakbo at hinabol nila siya, ngunit hindi alam ng mga lalaki kung sino ba talaga siya. Natutuwa siyang naglalaro bilang biktima ng kanilang hunting, lalo na't nagsimulang harapin ni Nelson at Danny ang kinatatakutan nila dahil sa ininom nila kanina. Si Danny ay takot sa mga panda at si Nelson ay takot sa mga magnanakaw dahil sa kanilang mga nakaraang trauma. Sa huli, kailangan munang patumbahin ni Veronica si Danny. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sapatos para mas madaling makakilos. Pagkatapos ay hinarap niya si Nelson at malungkot na pinatumba ito sa pamamagitan ng paghampas sa ulo nito. Maya-maya, may isa pang babae na nagpakita sa lokasyon na nagkataong kasintahan ni Shane. Nakapagtataka namang hinalikan siya ni James na ikinagalit ni Shane na nauwi sa away. Gayunpaman, nakaupo pa rin si James sa sofa at ang nakita ni Shane ay resulta lamang ng pag-inom niya ng alak na nilagyan ni Veronica ng likido na gumugulo sa kanyang isipan. Pagkatapos, sinakal ni Veronica si Shane hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, si James na nagdududa ay nasaksihan ang pagpatay ni Veronica kina Danny, Nelson at Shane. Bago ang showdown, nagtanong si James tungkol sa nilalaman ng mga inumin ng kanyang mga kaibigan dahilan ng kanilang pagkabaliw. Sumagot si Veronica at saka tinanong siya kung ilang babae na ang napatay nilang 4. Pagkatapos ay inamin ni James ang pagpatay niya sa 21 na kababaihan, kabilang si Veronica. Nang marinig ito, lalong naging determinado si Veronica na makaganti at matikman ang dugo ni James. Sa simula pa lang ay pinipigilan na ni Veronica ang kanyang galit kay James at sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang malupit na aksyon. Pagkatapos ng matinding laban, nagawa niyang masaktan ng husto si James. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpapahalucinate nito gamit ang natitirang espesyal na likido na mayroon siya. Sinadya ni Veronica na ibitin si James sa isang mataas na bato. Ipinaliwanag niya na si James ay papatayin ng mga blonde na babae na nabiktima niya, na siyang pinakakinatatakutan niya. Sa kalaunan, namatay si James sa kanyang sariling takot. Maya-maya, dumating si William at ipinagmalaki si Veronica. Sa huli, pumayag si William na sumama kay Veronica sa cafe kung saan karaniwang tumatambay si James at ang kanyang mga kaibigan. At dito na rin nagtatapos ang pelikula. Ang moral na lesson na matutunan sa pelikulang ito ay huwag kang magmahal ng babae. Kung sasaktan mo lang ito, alagaan at mahalin mo ang babae. Dahil kung sasaktan mo lang sila, humanda ka kay Veronica dahil hahantingin ka niya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.